Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Wait lang ha. Bato Ronald Bato. Ito na ba yun? Kahit na hindi na kailangan, Wait lang ako titignan ko lang kung ito material na yan, kung pipirma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. Okay, hindi, wala. Hindi to. Saan ko ba nailagay yun? Yung video ni Morales. Okay, ito ata. Pag may mangyari kay Agent, Ito, kamag-anak daw to. Attorney at kamag-anak ni Morales biglang napasugod sa Senado. Panoorin muna natin to habang hinahanap ko yung video. so far, wala naman siyang Attorney, sino magpapakain sa kanya? Dapat pangisilan niya magpapakain. Sir, wala kami tiwala sa sinit eh. Isa-isa lang kasi magtanong, ang dami nyo nagtatanong, hindi tuloy hindi makasagot yung tao eh. Pakinggan nyo Ito parang mga langaw eh so far, wala naman siyang Attorney, sino magpapakain sa kanya? Dapat pangisilan niya magpapakain. Ang daming tanong sunod-sunod. Likod, gilid, harap, likod, gilid, harap. Isa-isa lang kasi magtanong. Walang yan naman. Tanong kayo dami-dami nyo. Isa lang yung tinatanong nyo eh. Tuman mo. Mais nga kayo. Paano naman ba? Hindi, kahit malawa ako dun sa kamag-anak ni Morales Hindi na pag ganun-ganon kasi ang daming nagtatanong, hindi mo na nila isa-isa lang, easy. Tapos ang hearing, it was only suspended. So good. As long as Agent Morales, wala tayong problema. Sinasabi agad ni Jimboy na lasting na ba ito at parang gusto na. Paano po yung ganyan may na-content tayo na kaibigan o ano? So, paano po wala na pong hearing? So, ano pong mangyayari sa kanila? Hindi naman kung pwede, hindi masundan dahil precisely the reason why he was cited. Well, I cannot speak for them. DRM, shoutout. Mamanit, shoutout. Nakikita na taong bayan. Nakikita natin. Yung tanginang na dito ko bad trip sa mga ganitong interview Paano natin maririnig yung sinasabi nito ni attorney? Lahat. So wala pang mga mic tong mga to. Hindi naman siya nagre-reklamo pero parang ganun na rin, no? Hindi nakakainis ba't wala isa-isa lang kasi. Hindi, ano po yung main ninyo? Take care of okay. Magpunta mo na naman, sir? Ano yung pangalan ko? Yes, sir. Wala ka naman pumupunta sa Senate. Hindi ko na kami, sir. Kita ka naka-decrease pa eh. That's up to the committee. Wala naman na stroke yan? Yung pamilya mo na. Let's get the benefit of the doubt tungkol sa doctor na nag-issue ng certificate. Yung pamilya mo na, yung pamilya. Bakit po si Omar, hindi po cyber nakikita sa pangalawang patawag na po siya dito. Actually, ito yung first.
Si ES Ochoa po yung pangalawa. Salamat po. Salamat, ma'am. Mga taga DFF. Yan. Which is Hinahanap ko yung video no pagkagayan ni Morales. nakaupo na hindi sila sikutin ng Nakita ko na kanina yun. okay lang sa kanila. Gusto ko sabi ko sa pangit for you guys to accept. No? Kasi Mr. Morales is a resource speaker. Resource person siya, no? And witness. Wala akong siyang nilabas na document. The reason why he's there, kasi because of the document na hindi na alam kung saan nanggaling at ba't lumabas. Sino po niya nagsabi niya ito provide? Ito na lang guys, yung kay Bato, papauwiin si Morales, ito na visit ng mga nag-i-interview na to. Ano ibig siya na? Sabay-sabay silang lahat ito. Halit na yan, sabay-sabay lahat. Paano magkakarinigan yun? Ito, Senator Bato, may initial intention is pauwiin si Agent Morales dahil hindi pwede na naka-break kami. Okay? Ang Senate President and yun nga, sinasabi nila na akong tina-target dahil sa aking hearing. So maybe, pumunta lang ako sa minority nito kung talaga ako ang target nila. But it was explained to me properly by Senator. Yan, okay na, malinaw na. Hindi na masakit sa tenga. Kanina, sakit sa tenga. Well, sasama ka man sa amin o hindi? Or hindi ka na namin kausapin. Ngayon panalo na kami. 14 na kami, mayroon kami 14 votes. Bakit ka pa namin imbitahan na sumali sa majority kung ikaw ang dahilan? Bakit na nagpalitan ng liderato sa Senado? Di ba? In-explain mo sa akin properly na hindi ikaw ang dahilan. It's not you. Ha? Tuloy pa rin. Ma'am Chrissy Brooks, pag shout out. nakondisyon na si Kumar, nasa kondisyon na pag makalabas sa hospital. Ha? Well, pag-usapan ba namin is kasi ang movement nung isa, si Senator Jinggoy, ang sa kabila naman ako. Pag-usapan namin yan dahil magbe-break na mahaba ang break ng Senado, kawawa naman makakulong yan dyan sa baba. Hindi kaya parang palit-ulo ang mangyayari dito, guys. Hindi kaya parang palit-ulo. Kasi, una si Picoy, alam naman natin kung anong history ni Picoy, no? So, ang mangyayari siguro nito, papakawalan ni Senator Bato, etong si Picoy, at papakawalan din ni Senator Jinggoy, etong si Morales. Parang ganun yung mangyayari dito siguro. No? Parang si Picoy din, din ba pinauwi na din? Ang lakas pala na kumain ng Picoy nyo. Nga, kitang-kita sa camera, maring marites, no? Ganun pag gumaganon pa, oh. Ay, naku po. Ito. So baka pwedeng pauwiin na yan kung pwede. Mag-usap kami. Kung papayag siya, pero may initial... Siguro naman, no? Kahit naman na... Ako rin, pabor ako na pauwiin na si Morales. So, depende kasi yan sa pag-uusap ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy. Alalahanin nyo po. Ipapaalala ko lang po sa inyo, ha? Hindi po si Senator Bato de la Rosa ang nag-contempt kay Morales. Hindi po si Senator Bato, ha? Si Jinggoy po, ha? Para baka kasi kaya wag niyo pong kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi papabayaan ni Senator Bato yan, si Morales. Maniwala kasi kayo. Ay, kasi lagi maniwala eh. Sinabihan na nga kayo ni Tatay Digong na may tiwala ako kay Bato de la Rosa. Kapag nakita or anumang ang gawin ni Senator Bato de la Rosa, may tiwala ako dyan. Ba't ayaw nyo maniwala? Isi lang kasi kayo. Okay. is pauwiin yan dahil hindi pa pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Oo, tama. Hindi maganda. Hindi, kasi totoo naman yung sinabi ni Senator Bato na yun. Alam naman natin na delikado, di ba? So, pabor ako. Tama lang yung sinabi niya na pauwiin pauwiin itong si
si Morales, mas maganda nga, iwan nyo na lang doon si Picoy eh. Pero siguro, mangyayari niyan, magiging palit ulo yan. Papakawalan ni Senator Bato si Picoy at papakawalan din ni Senator Jinggoy Estrada si Morales. Hindi ko alam kung anong rules nila sa ganyan, no? Pasensya na ho, ha? Hindi ko alam kung anong rules nila sa ganyan. Maaari din na may karapatan si Senator Bato de la Rosa para pauwiin or ano man tawag doon? Uncontempt ba? O, ang tawag doon. Or palayain na itong si Morales. Hindi ko po alam kasi siya naman ang chairperson nung ano na yun eh. Chairperson nung Senate hearing na yun. So hindi ko alam kung sakop pa ba ng kapangyarihan or ano ni Senator Bato yun, no? Hindi natin alam. Sino po ba yung nakakaalam dyan? Ngayon, kung pwede naman gawin ni Senator Bato de la Rosa yun, siguro naman papalayain yan si Morales. Oo, hindi yung papatagalin dyan kung nasa kapangyarihan ni Senator Bato yun. Pero kung wala sa kapangyarihan ni Senator Bato de la Rosa na palabasin si Morales at pag hindi pumayag itong si Jinggoy, so bakit natin sisisihin si Senator Bato de la Rosa? Diba? So mangyayari talaga siguro din dito, palit na lang. Papalayain ko si Picoy, palayain mo si Morales. Ganun ang mangyayari dyan. Siguro ha, siguro. Oo. O, depende kay Unggoy if kausapin ni Sent Bato. Pero yun na, sinasabi naman dito ni Senator Bato na kakausapin niya nga. Kakausapin niya si Senator alam naman natin, excuse me alam naman natin na si Senator Jinggoy malaki galit yan kay Morales dahil napahiya siya dun. Diba? Sabi pa nga ni Jason sa kagagawan niya yun. Tanga-tanga siya. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Si Jason sa po ang nagsabi niyan, hindi po ako. Ha, para lang po sa kaalaman ng lahat. No, hindi po ako ang may niyan. Hindi po ako ang may sabi na tanga-tanga si Senator Jinggoy. Si Jason sa po yun. Kano ko lang po yun. Kapangalan lang. Tukayo ba? Tukayo. Wait lang, may jajakitan lang ako. Tukayo ba? Tukayo, ha? Tukayo, alam po ha? Tukayo. Kaya wag na po kayong magalit sa akin. Hindi po ako yun. No? Kaya shoutout kay Bansing. Ngayon, ayun nga, nakikita ko dyan. Si Senate, alam nyo, paulit-ulit ko nga, kahapon ko pa sinasabi, ang dami nagagalit sa akin na bakit pinagtatanggol ko si Senator Bato. Sabi ko, binabanatan ko naman si Senator Bato. Kapag may nakikita akong, pag may napapanood akong hindi ko gusto sa kanya. Pero babanatan mo pa ba yung isang tao na wala ka naman nakikitang maling ginawa niya? 'Di ba? Unang-una nga, yung about nga dun sa pag-contempt kay Jonathan Morales, habang usapin nun, kaya hindi niya na kinontra si Jinggoy. No? Pagbigyan kasi natin, wag kasi agad tayo mang-bash. Ngayon, pag pinatagal ni Bato yan, hindi, tsaka yun siya rat-ratin. Ganoon. Inutusan Fair tayo. Hindi po pwede. Ha? Ano daw yung tanong? Pauwiin yan. Hindi po pwedeng naka-break kami tapos sila nakakulong dyan. Hindi maganda. Pwede mo yung sayo pauwiin yung kanya. Yung about nga kay Picoy nga siguro. Tama ba yung rinig ko? Ba't ang hina? Hindi ko marinig yung sinabi nung Hindi ko narinig yung sinabi nung ba't natawa si Bato? Fair tayo. Hindi po pwede. Ha? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na wag ka naman pala mag-break, papalabas nila. Baka the lessons will not be learned kung ganun ilalabas nila. Yun po. Narinig niyo yung tanong nung babaeng nag-interview. Sabi niya, sir, baka kapag pinalabas po agad si Morales, hindi po agad magano yan. Hindi po agad tawag dito. Hindi po agad magtanda yan. Pakinggan nyo. Sira ulo din tong media na to . Fair tayo. Ayan. Pakinggan nyo. Ha? Hindi sa kasi baka magkaroon yung idea yung public na
wag ka naman pala mag-break, papalabas na. I mean, baka the lessons will not be learned. The lesson will not be learned. Kung ganun ilalabas na. Ay, the mere fact na na-contempt ka in public, kahit na hindi ka siguro kukulong, you will learn relation naman siguro. Maintindihan mo naman na mali yung ginawa mong pagsisinungaling. Si Raulo din yung nag-interview na yun, no? Si Raulo, mga media talaga, wala di sa ayos magtanong, eh. Oo, eh. Pwede naman magtanong na, sir, hindi po ba bawal na napakawalan nyo sila kapag kayo ay may ganyan na break sa Senado? Hindi. Sir, kasi baka baka hindi magtanda kapag diba? Kaloko talagang dinidiin si Morales. Saan? May rules ba stating that pag motor proprio cannot go beyond 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think wala. I don't think meron. Wala. Yan if they have hinahanap ko pa nga yung paglaya wait lang. Ano naman ito, mga pag-antay. Bigyan nila ako. Ayun na. Flow ng hearing. Nandun siya. Asan na yun? Nandun si Senator Hindi ko pala na-download kanina yung hype din. Wala na naman tuloy. I don't know if I'm violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned. Lalong-lalo sa ilagay yung video na ito. Yung paglaya. Mababas na naman ako. So para wala akong alam. Niloloko na lang yung dalawa. Hindi niya akalain papatulan mo yung pagloloko nila. Tell it to the Marines. Kahit kayo, naniniwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Naniwala ba kayo? O, kayo nga. Barag. Barag. Sa pool. Okay, Ma'am Nova Star, may galab shoutout po. Sa pool. O, kayo ba, naniniwala kayo sa sa mga pinagsasabi noon? Kaya nga, nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. O, kung naluloko siya. Ano pa yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinuntem ko kahapon dahil halatang niluloko kami. Ha? I don't know kung sinong tao. May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, yun yung kinukot niya na source na kanyang, kaya siya nagsasalita na gano'n. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman kay Morales, sinabi na kung gusto niya patawag. Ayot na mga tanungan ng media to. Narinig niyo ba yung tanungan ng media, guys? Ayot na mga tanungan yun, no? Nakakabobo. Nakakabobo yung tanungan na yun. Pakinggan niyo yung babae. Ewan ko kung saan tong media na to. So, yun yung kinukot niya na source na kanyang, kaya siya nagsasalita. Baka daw may ilalabas na naman na bagong pangalan si Morales. So wait lang, isipin ko lang Unang hearing about sa PDEA leaks doon na pag-uusapan. Pangalawa, lumabas na dyan si James Kumar, si Lam, tama ba? Second hearing kung matatandaan ko si Ochoa, pangatlo, si Ochoa, si Picoy, si Enriquez, si Kumar, si Lam. Wala naman nadagdag hanggang sa huling hearing Anong sinasabi ng Ate Alexa G. Megalab shoutout? Anong sinasabi nitong mainstream media, itong nag-i-interview na baka may idagdag na naman na panibagong pangalan daw si Jonathan Morales? Ano ganun? Last na si James Kumar. Ayan pakinggan nyo. Last na ba si James Kumar? Bakit ayaw mo bang may madawit ulit? Bobo ka! Panginan to, high blood ako nitong... Ayaw mong may lumabas ulit na... Halimbawa, may isa pang gustong sabihin si Jonathan Morales na iba pang pangalan? Ayaw mo? At least malalaman ng taong bayan yun. Si Raulo to. Pakinggan nyo, nakakabuisit.
So baka yun yung kinukot niya na source ng kanyang kaya siya nagsasalita na ganun. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman iba yung mga si Morales, sinabi na kung gusto niya matawag sila. Wala na. Narinig niyo yun? Nakabubuhan yung tanong ni ate. Mamaya daw kasi kapag nakalaya si Jonathan Morales, madagdagan na naman daw yung pangalan. Oo, madagdagan na naman daw yung James Kumar. Oo. Ano naman? Kung wala naman talaga silang kasalanan, di humarap sila dyan. Katulad ni Maricel Soriano. Oh. Si Maricel Soriano, nung nadawit siya dyan, humarap siya. Okay. Dito lang tayo nagtaka kay James Kumar tsaka kay Ochoa eh. Si Ochoa wala namang COVID pero nagka-COVID. Gago! Si James Kumar, na-stroke daw. Na-stroke pero nakakapagsalita ka pa. Gago! Tapos, na-stroke ka. Kagabi pa lang, sinabi na mismo ni Bato, nakausap niya na daw sino ba? Si Bato ba o si Jingo yung nagsabi nun na kausap niya na daw si James Kumar at papayag ng humarap or tawagan, ganun. Hindi ko lang alam kung ano yung saktong pagkakasabi, no? Tapos maya-maya nakita natin si James Kumar na lumabas dun sa TV. Na stroke na, nakaganon na, oh. Gumaganon na dun sa monitor. Gago! Kaya nakakagulat na kung ikaw na-stroke ka. Kasi wala naman sinabing mild stroke. Meron ba sinabing mild stroke, guys? Meron ba? Wala naman sinabing mild stroke, di ba? Kung mild stroke, kahit na mild stroke, dapat nasa ospital ka. Mild stroke man yan or stroke, nasa ospital ka dapat. Bakit nasa hotel ka? Wala. Wala, di ba? So, ibig sabihin, stroke nga. So, kung stroke ka, unang-una, hindi ka na makakapagsalita ng gano'n at lalo't bago pa lang. Yung iba nga Di ba? Yung iba nga kapag mild stroke, may pa-exercise pang nalalaman. Para lang gumana ulit yung mga ugat-ugat nila. Tapos si James Kumar nasa hotel, tapos gusto ko na rin matapos yung problema na yun. Puta, anong klase yun? Ayoko na madawit dito pangalan ko. Putay na. Biglang biglang naging si Gerald Anderson eh. Ako Budoy. Yawa talaga. Yawa ka mandong. Alak ng tiping na yan. Eto. 10 years ago na semi-kasawa ko sa Singapore. Pagka-atake, ICU agad. Di ko nakausap 2 months na siya gumaling. Iba pa siya kausapin. Not like Kumar. Di ba? Eto si Ma'am Lisel, 2 months, 2 months. Tapos na ICU pa. Tapos si Kumar nasa hotel. Alam niyo, doon din ako napaisip kay Senator Bato na or baka ulitin ko, baka nga siyempre hindi naman din perpekto to. Tao lang din to si Senator Bato de la Rosa. Baka hindi niya rin siguro narinig or hindi niya naintindihan yung about sa stroke. No? Hindi niya siguro naintindihan yun. Kasi kung naintindihan ni Senator Bato, dapat kinwestiyon niya yun eh. Kasi una-una, kung stroke ka, dapat hindi ka na makapagsalita. At talagang pagbabawalan ka ng doktor mo. Diba? Pagbabawalan ka ng doktor mo na makapagsalita sa ganyan eh. Nagulat tayo nasa hotel pa. Gago! Tapos nakakapagsalita pa. Halatang halatang ginanon lang yung camera Ito yung una. Gusto ko na pong kuha ko. Diba kamukha ko naman si James Kumar, Gayahin natin. Wala akong rito. Wala, nagputi ako
Gusto ko na rin pong matapos yan eh. Putay talaga mga tarantadong to talaga, no? Okay. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag nagsabi si James Kumar, yes, I am instructed by LAM to talk to these people, then, pwede siguro. Pwede. May denial ba siya gapon? Yes. Oy! Bakit may ano? Wait lang. Tanggalin natin guys, mga copyright. Your team delivers. May ads. Dinownload ko na to What do you interrupt my live streaming? Wow, English yun Okay. Okay lang. Kasama na po kayo sa 15 na pumirma in support of Senate President Escudero. Yes. Grabe to si Maring Marites. Even though my signature was already insignificant, lumapit sila sa akin after the battle has been won. Meron na silang 14 na perma. So, pumunta sa akin nagtatago pa nga ako doon. Dapat senator ba to? Eto wait lang, kakakamutin ko lang to. Ang kate kanina pa to Okay. Eto siguro para sa akin minsan magbusisi din ng mga magpantay. Siguro, ewan ko lang kung kaya pa ba ng oras nila yan. Yung mga senator, lalo na to si Senator Bato. Siguro senator mag-ano ka rin ng mga komento ng mga netizen. Kasi marami talagang nakahalata, Senator Bato, na parang niloko ka rin po ni Kumar Ni Kumar. Oo, kasi isipin niyo, Senator Bato, sabi niya sa inyo, nasa ospital siya. 'Di ba? Nasa ospital siya, sabi niya sa inyo. Na ospital siya. Kung ano man yung tamang pagkakasakto ng pagkakasabi ni James Kumar. So dapat, Senator Bato, sa susunod pag dumalo na po yan si James Kumar, questionin nyo rin siya parang niloko niya rin po kayo Hindi parang, talagang niloko niya kayo. Unang-una, na pang hotel yung suot. Kung nasa hospital yun at kung kaka-stroke lang nun, kasi eto pa ang sinabi pa doon is na-stroke si James Kumar dahil sa isyong to. Tandaan niyo yan nandun yan sa video, sinabi yan. Baka makalimutan nyo, baka pagdating na naman ng ilang araw, maiba na naman yung kwento. Sinabi niya nang dahil dito sa issue na Pideyalik na yan, kaya siya inatake. Kasi baka mamaya biglang nilang gawing palusot, biglang gawing palusot ay matagal na siyang inatake. Kaya nasa hotel na siya. Kasi viral ngayon Viral sa Facebook na nawala talaga siya sa hotel. Nawala talaga siya sa ospital. Ay Papa shoutout, paring Jomar Biray. Biray, mega shoutout pare. Yan kay Ronaldo. Yan. 'Di ba? Kaya tandaan niyo yan, yung sinabi nila na yan. Na nang dahil dito sa Pideyalik ay kaya siya na-stroke. No, yun ang pagkakasabi niya dun sa video na yun. So kasi baka mamaya biglang mag-iba ng baka maggumawa na naman ng alibay na sabihin na matagal na siyang may stroke. Kasi isipin nyo, kaka-stroke mo pa lang, tapos nasa hotel ka, yun di punggol, ay, naku po, pasak yun, huwag pag-insultuhon. Hoy, say sound effects. Gago! Hoy, Mama, maraming salamat po, Mama People's Place and everything. Maraming salamat po. Thank you sa blessing po na ipinagkaloob niyo. Kusang loob po ba yan, ma'am? Pinanunumbat kasi minsan ng palipad, ma'am Kusang loob po yan, ma'am, ha? Okay, panoorin natin ulit. Sa opisina ni Senator Tolentino pero nalocate nila ako na pumunta doon. Kinausap ako. Sabihan ako na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the Senate President. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung pipirma ko hindi, but still,
narinig nila na I was poised to join the minority, I was really contemplating seriously to join the minority after that incident. But I was persuaded by Senator Chis and Senator Alan Cayetano na please stay with the majority. Wait Huwag lang. kang pumunta sa minority. Senator Chis Escudero, pinuhan ako ni Migs. Forward natin kasi iba na to eh. Hindi naman sasama ng loob para bang wala pumunta sa minority. Kasi Ito kay Morales. very good leader. Sa dalawa. Yes, imbitahan na sumali sa majority. Lalo na ng 14 votes. Kahit 13 pa lang. Pagkakuha lang. You cannot be successful in a coup d'etat if you don't have the votes. So you have to convince everyone. Kasi mahalaga ang bawat boto na isang senador. So tawagan mo talaga sila. So ngayon, Senator Bato, ako sa iyo, pakawalan mo na si Morales. Huwag ka namang kasi kung yan palang ibig mo sabihin na mahalaga ang boto ng taong bayan, pakawalan mo na kasi marami talagang manggagalaiti dyan sa'yo. Oo. Pakawalan mo na si JM kasi talagang kukuyugin ka talaga ng lalo na yung MDS. Gago! Oo, yari ka doon, Senator Bato. Kaya ako sa'yo, go ka na, ha? Wait lang, ha? May sinabi pa siya rito eh. Cannot go beyond 4 hearings. You show me the rules. Kung meron ba? I don't think wala. Tingnan ko nga, ano to? Ano? Ang hina. Oh. Susunod nyo, mag-mic kayo, mga reporter, ang hihinaan ng boses nyo, buwisit kayo. Nagalit eh, no? Saan? May rules ba stating that the pag motor proprio cannot go beyond 4 hearings? You show me the rules. Kung meron ba? I don't think wala. I don't think meron. Wala. Yan if they have trust in me as the chairman, siguro pagbigyan nila ako. Nakita naman nila yung flow ng hearing. Nandoon siya kahapon, nandoon si Senator Jinggoy. Nakita mo nila. I don't know if I am violating the Senate rules as far as committee hearings are concerned, lalo-lalo na sa motor proprio investigation. I don't know kung meron akong na-violate. So far, wala akong alam. Niloloko na lang yung dalawa. Hindi niya akalain papatulan mo yung pagloloko nila. Anong take doon? Tell it to the Marines. Kahit kayo, nananiwala kayo? Kalukuhan lang yung pagsasalita niya doon? Hindi. Naniwala ba kayo? O kayo? Alam nyo, paulit-ulit kong sinasabi na kaya sinabi ni alias Pico yun na katang-isip niya. Ha? Kasi natatakot na yun. Natatakot na yun na kapag sinabi niya na kung ano yung mga ano na yun eh, parang ano na siya, wala na siyang pupuntahan eh. Wala na rin siyang wala na rin siyang may dadahilan. Kasi unang-una, may katibayan, may video. Pangalawa, kitang-kita yung mukha niya dun. So, paano may tatanggi? Diba sinabi niya nga, ano daw, AI pa nga daw yung mukha niya daw dun. Isang kalokohan yun. Gago! Kaya niya siguro malamang utos ng kung sino man yung may hawak kay Picoy. Ayoko magsalita kung sino yung may hawak ha. Bahala na kayo mag-comment dyan. No? Malamang inutos yun na ganito gawin mo. Mag-ano ka na lang, i-dog show mo yung Senate hearing. O kahit naman ipakontempt ka ng mga yan, makakalaya ka pa rin. Ako bahala sa'yo. Gago! Huwag ka makatakot doon kay Bato. Ganun yung mga ganyanan yung mga siguro mga kataga na narinig ni Picoy doon sa kanyang handler kung sino man yan. No? Kasi isipin nyo, ang lakas ng loob mo na maging magloko-lokohan ka sa Senado. 'Di ba? Tapos si Senator Bato pa, si Jinggoy, isa sa mga senador na mga talagang tatalakan ka ng mga yan. Gago! Oh.
Kaya maaari talaga nito, utos po yan, utos ng handler ni Picoy. Ay, wala po akong sinasabing pangalan dito, ha? Wala po akong sinasabing pangalan. Pero yan ang naiisip ko na utos ng handler ni Picoy yan. Pag ano ng konti ang lamig. Okay. No? Kasi posible, tangina. Sino ba naman bobo na gagawa nung ginawa ni Picoy na yon? Malamang kasi wala na no choice na. May video. Pangalawa, yung video andun mukha niya. Ilan sila doon? 3. Oh. Marami nagsasabi na scripted daw yun. Pero isipin nyo na lang kung scripted yung ginawa ni Morales at ni Picoy, bakit may daladalang papel or bala etong si Picoy laban kay Morales? So ano ibig sabihin nun? Hindi ba sinabi ni Senator Bato na kaya ka lang pumunta dito dahil gusto mong siraan si Morales? Gusto mong ilahad yung mga kasiraan ni Morales? Isipin nyo mga ob-ob lang talaga yung mga yung about dun para sa akin si Picoy talagang may handler yan na para takutin si Morales. No? Ngayon, si Enriquez, siguro, pwedeng maging magkakuntsaba si Enriquez at Picoy. Pero, si Enriquez ba tama? Uy, ano yun? Si Enriquez ba tama? Yung isa? Kung baka nagkakamali ako, alam nyo naman, makakalimutin ako. Yung kausap ni Picoy mismo sa phone, sino ba yan? Enriquez ba yan? Enrile. Ay, sorry, Enrile. Enriquez, no? Tama ako. Hindi ba pwede mag-comment kayo? Dami nyo nanonood, dahil nyo ako tulungan dito. Mag-comment kayo. Gusto nyo pang ayun, kay Enriquez nga. Oo. Diba? Si Picoy tsaka si Enriquez, maaaring magkakuntsaba yun. Pero si Morales at si Picoy, malayo. Kasi kaya nga siya pumunta ng Senado para may ipakita sa mga senator laban kay Morales Diba? Kaya napakalayo naman. Depende, doon na tayo magtaka. Kapag si Picoy, pinagtanggol niya si Morales at pinagtanggol din ni Enriquez si Morales, alam na. Doon tayo magtaka. Pero ang nakita ko kasi dito kay Picoy, isisiraan niya dapat. Ang papel niya ay i-dog show ang Senate hearing para masira nga naman yung momentum nito ni yung diskarte nito ni Senator Bato de la Rosa at banatan niya si Morales. Yun ang nakikita ko doon. Pero ulitin ko, kapag sa oras na etong si Picoy at Morales ay magkakuntsaba, ay maging magkakampi pagdating ng hearing sa susunod, ewan ko kung papatawag ko ba si Picoy, doon na tayo magtaka. Medyo kahina-hinala nga naman yun. Diba? Kahina-hinala yun kapag gano'n ang mangyari. Pero malamang sa malamang, etong si Picoy, dapat paimbestigahan to. Paimbestigahan ng gusto to ni Senator Bato de la Rosa. Na malaman ni Senator Bato de la Rosa kung sino man yung handler ni Picoy. Kaso Senate hearing nga lang pala to. Oo. Sir Saldi Galos, shoutout po. Ito means isang babala si Picoy kung magpatuloy si Morales sa kanyang gustong sabihin. Gets kita, Jay. Yun na nga yung sinasabi ko Si Picoy, ang papel talaga niyan is takutin si Morales. Ngayon, biglang nag-iba. Nung napanood na ni Picoy, hindi malamang sa malamang ito Ito lang ayon lang to sa sarili kong ika ni haka-haka. Haka-haka. Ayoko kasi magdiretsuhan Hindi naman ako kasing iba ng mga DDS vlogger dyan na si Superman Kapag tinamaan kayo ng bala, ewan ko lang kung maging Superman pa kayo. Gago! No?
isipin nyo, nung panahon nung, ilan ba pangatlong Senate hearing, andun na si Picoy. Malamang sa malamang, kaya sinabi ni Picoy na haka-haka niya lang yung sinabi niya. Malamang sa malamang is nabigla siya dun sa video. Baka akala ni Picoy hindi talaga ipe-play yung CCTV video ni Morales. Yun yung nakikita ko dun. Pwedeng mangyari din yun. Kasi unang-una, kung magsasalita si Picoy tungkol sa kanya, dapat naka-script. Kasi unang ano niya, di ba, naka-script siya. Di ba may script siyang binasa? Tapos nagulat na lang ako na nung pinalay na yung video is, ano po talaga yan? Haka-haka ko lang. Gusto ko lang takutin sila. O gusto ko lang, para lang po yan kay Morales. Maaari nga talaga, baka nung panahon na yon, yung CCTV video na yun, may nakapagsabi kay Picoy na hindi na ipe-play yun. Kaya itong Picoy, wala nang magawang dahilan. Hindi nga preparado kasi alam nga ni Picoy na hindi ipe-play yung video na yun. Kasi kung mapapansin natin, pag kukuha tayo ng kay Senator Chis Escudero at kay Senator Jinggoy, iisa lang yung sinabi nilang dalawa, wag nang i-play yung video. Na hindi naman sinang-ayunan ni hindi naman sinang-ayunan ni Senator Bato, kaya na-i-play yung video. Kung matatandaan nyo, dalawang beses na parang kinontra ni Chis Escudero yung video. 'Di ba? Kinontra niyo kasi sabi nga ni Chis Escudero, ba't pa natin papanoorin to? Nandiyan naman sila. Doon pa lang napag-isip na ako na, nga Sabi ko, bakit porket nandiyan sila, hindi mo napapanoorin yung video. Doon na napaisip ako na, yun na. Siguro, na talaga ni Picoy na hindi ipe-play yung video, kaso ipinelay. Na i-play. No? So, biglaan yung sinasabi niya, or na-surprise si Picoy. Kaya napasabi siya na katang-isip na lang yun. Ngayon, hanggat pinapaulit-ulit natin yung Senate hearing, pangilan na to? Pangilan na tong susunod? Panglima ba? Pang-apat? Panglima na, Pinanindigan na lang ni Picoy yung katang-isip niya. No choice siya Una-una, nasabi niya na yun. So, tapos makikita natin kay Picoy, nung unang dalo ni Picoy, kabado si Picoy. Tandaan niyo yan. Minsan rin kayo sa facial, body reaction, face reaction, Tingin kayo, nung unang ni Picoy, sinabi niya na hindi daw siya sanay sa mga ganun. Hindi daw siya sanay sa mga ganun. Pero sinabi niya na marami siyang kaso. No? Sinabi niya na marami siyang kaso. Tapos, kinakabahan daw siya doon. Pero tingnan niyo yung mga pangalawang hearing. Kumain pa nga Rinig pa nga sa mic yung tilamsik ng bunganga niya. Mga ganun. Tapos presko na, di ba? Wala nang kaba-kaba sa dibdib. So, ibig sabihin, alam na this. Facial, Physical pala. Physical expression. Ayun. Sorry na. Body language, yan. Tama ba? English ka pa kasi Jay, mali naman. Gago! Di ba? Kaya siguro napasabi na lang tong si Picoy na kapang-isip ko yan. Kaya nga, nanonood ba ka sa video? Kung ano yung take nyo, yun rin ang take ko. Kung naluloko siya. Ano pa yung sinasabi niya doon? Kaya nga kinontempt ko kahapon dahil halatang niluloko kami. I don't know kung sinong tao. May sabi mo niya, may Kumar siyang sinasabi, di ba? James Kumar. So, yun yung kinukot niya na source na kanyang, kaya siya nagsasalita ng ganun. Last na si James Kumar. Baka mamaya pag may sinabi na naman ibang si Morales, sinabi na gusto niya patawag sila. Wala na. Si James Kumar. Titingnan natin si James Kumar. Pag magsabi si James Kumar, yes, I am instructed by Lam to talk to these people.
So guys, sino nakakaalam dito na ano yun? Kapag may isang kapag ang tao ay nasa ospital at may pinapakita naman na sapat na ebidensya na siya ay nasa ospital nga, hindi talaga pwede ipatawag ng Senado yun. Hindi talaga pwede ipatawag yun. Tama ho ba ng ganun? Dapat pala, Pastor Apollo Quibolo, yun na lang ginawa mo eh. Oo. Di ba? Di sa tutusin, pwedeng gawin ni Pastor yun na may sakit si Pastor para hindi siya umarap sa Senado. Kasi ito ginagawa nila oh. So pwede rin palang gawin ng ibang tao to. Bawal ipatawag. Oh, ay ganun na pala ngayon ng diskartihan, no? Oh, ang gagawin ko pa, ang maganda palang gawin para makatotohanan, magpasaksak ka muna. Oh, pasaksak sa tropa mo. Pre, tirahin mo ko dito sa gilid lang ha. Huwag mong tamaan yung baga, yung ano ko ha, yung atay ko ha. Oh, para mo hospital ako. Okay, bugbugin mo ako. Tama, hindi pwede. Malaki ang binayad ni Lam kay Keso at Unggoy. Tiyak yan, kaya yung Unggoy pumapel ng gusto. Department siguro sa case. Depende siguro sa case. Oo nga siguro, no? Di ba si Arroyo naka-brace pa nga ng may kaso? Oo nga pala, no? Uy, pwede. Hindi. Senado ba si Arroyo? Alam ko, kamara yun eh. Kamara ata si Arroyo. Ano ba kay Arroyo? Hindi ko alam ha. Hindi ko na matandaan yun. Matagal na. O nga no, yung kay Arroyo nga kay Enrile, 'di ba? Di pwede si Kumar. O puntahin niya yan eh, nasa hotel lang naman, nakapunta nga ng hotel. Ay, naku po. Okay. Then, pwede siguro. Pwede. May denial ba siya gahapon? O gusto nga niya i-clear name, pero I stop him from doing so because he is in sick bed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukonsensya naman ako. Pero sabihin ni James Government namin, may Malacanang factors, how would you direct the flow of legislation? Well, just leave it to me. I will decide. I will cross when the bridge is constructed. Huh? Saan? Hina. Oh, wala akong regrets because I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay. Kasama ko yung asawa ko, mga anak ko at mga apo ko. Nag-pray kami bago ko bumiyahe dito. Papunta sa Senado, na sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga decision making na gagawin ko. So, no regret on my part. I told the Lord, come, Holy Spirit, please guide me. So, I hope I was guided. Mahirap lang kung hindi nakinig si Lord, no? Hindi ako ginaid. Pero I'm sure nakikinig si Lord sa akin. Sabi ko, no, ito. Ibahin natin yung dito tayo sa isang topic. Tignan naman natin dito. Hindi ko na mahanap yung video, guys, dun kay Morales. Gagimi. Ano yun eh? 1 minute lang yun eh. Ito ba yun? Si James Kumar ay hindi sumipot sa Senate hearing ngayong araw kaugnay sa PDLX dahil na-stroke daw at kasalukuyang nakakonfine sa Makati Medical Center. Si James Kumar umano ang middleman nina Eric Santiago alias Picoy, Jonathan Morales at ang kaibigan nito. Hoy! Ang na-stroke na kayo si MDS best friend nyo dito. Si James Kumar ay nagpakita ng yan ito yung pinagkaanuan kahapon eh. Pang hotel eh. Gusto ko na pong matapos yan. Nadadamay na po ang pangalan ko. Bahagya sa video,
at nagsalita ng tuwid at naiintindihan ng mga tao sa Senado, bagay na malabong magawa ng isang na-stroke na pasyente. Tama naman. Hindi mo talaga magagawa ng na-stroke yun. Natuldukan na sana ang PDLX hearing kung dumalo si James Kumar, aniya ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman daw aniya dapat palampasin na hindi tanungin si Kumar dahil buhay na ni Morales ang pinag-uusapan rito. Naniniwala kasi ang senador na si Bato na may basehan siya na totoo ang naganap na negosasyon sa tangkang panunuhol kay Morales. Malamang sa malamang baka etong si James Kumar to, mga ka-DDS, baka ito yung mapunteriya dito. Hindi si James Kumar. Baka nga ito talaga, kaya gustong-gustong papuntahin to ni Senator Bato de la Rosa. Baka nakakaramdam. Kasi ulit-ulit na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi naman fake yung video eh. Tunay yun eh. Oo. So etong si Picoy is katang isip lang. So ibig sabihin, etong si Picoy is may pinoprotektahan na pangalan sa likod niya. No? Na para hindi malaman. So sino kaya yun? Pwedeng si Lam, pwede ring si Kumar. Masama doon, si Gadon pala yun. Mr. Bato, papalit ka raw ni Gadon. Anong masasabi mo? Mamaya panoorin natin yan. Panoorin natin yan kay Gadon. Meron, si Raulo talaga yun. Sa katunayan, nakontempt si alias Picoy dahil sa napakababaw na alibay nito kaugnay sa hawak ni Morales na CCTV footage. Gayunpaman, ipinagtataka naman ng ilang netizens bakit tila ang mga napapangalanan ni Morales ay biglang nagkakasakit at na-ospital. Nauna na nga riyan si Paquito Ochoa na umano'y nagka-COVID daw, sumunod naman itong si James Kumar na inatake ng stroke. Ang isang pang nakapagtataka o nagkataon lamang ba na iisa ang doktor ni Senator Jinggoy Estrada at ni James Kumar? Ayon nga sa komento ni Eb Jugalbat ay, wow ha, pareho pala ng cardiologist si Kumar at Jinggoy. Iho de puta, hahaha. Gayunpaman, marami naman ang nagdududa kung na-hospital ba talaga si James Kumar. Ayon kasi sa post ni Benjon Amora ay, naniniwala ba kayo na nasa hospital ngayon si James Kumar at may sakit daw? Ano? Napaka-timing naman at may hearing style nyo, bulok. Kaya nga eh, tiyempong-tiyempo pa naman dun sa hearing. Kung kailan nagka-hearing, tsaka sila nagka-COVID, tsaka nag-stroke, anong? Kaya tayo naman, siyempre di natin maiwasan talaga na talagang di tayo naniniwala. Gawa ng anak ng teting eh, ang dami-daming pagkakataon na pwede kang magkasakit. Bakit kung kailan saktong-sakto pa dun sa hearing, di ba? Anak ng teting na yan. Kaya impossible. Yeah, impossible. Ay, naku po. Ano ba to? Ito, sino ba to? Ayon pa sa kanya ay, ito po, Mr. James Kumar, asan ba talaga? Sa hospital o nasa 5-star hotel? Yung robe mo kasi ay hindi pang hospital, kundi service ng isang 5-star hotel. O nga, no? Yan, no? Dito po yung katibayan, no? Pati ba naman kami, binubola mo pa ang tawag sa robe na yan, ano to? Waffle robe. O ayan na pwede na kayong bumili sa Shopee. 1,096 ang ano? 1,096 pesos. Mahal din pala to, no? Lang plus yan. Shipment kung kailangan may hearing ka, doon ka pa nagkasakit. Matagal ng style yan. Kung naloloko mo ang mga Bombay na tulad mo. Oy, ito disclaimer ha. Speaking of Bombay, ang Bombay po is lugar, hindi po yun lahi. Para sa kaalaman lang po ng lahat ha. Ang Bombay po, hindi po yan lahi. Hindi po lahi ng isang tao yan. No? Ano po yan? Lugar. Bombay. Kaya natawag silang tiga na Bombay. Pero ano po yan? Lugar po yan. Lugar. Okay. Mr. James Kumar, asan ka ba talaga sa hospital o nasa 5-star hotel? Yung robe mo kasi ay hindi pang hospital kundi service ng isang 5-star hotel. Pati ba naman kami binobola mo pa? Ang tawag sa robe na yan, waffle robe. O ayan, pwede na kayong bumili sa Shopee, 1,096 pesos lang plus shipment. Kung kailan may hearing ka doon ka pa nagkasakit,
Matagal ng style yan. Kung naloloko mo ang Parado Bombay na tulad mo kaming mga Pilipino never. Bistado ka na, ang nauto mo lang ay si Bato. Para kang si Ochoa kung kailan wala ng COVID saka pa nagka-COVID. Ayon naman sa patutsada ni Sas Sasut ay Meron ka ba dyan ng Ate Asian Josie? Hospital daw pala. Sana all. So mali pala ang commercial ng Asian Hospital about their hospital gown and hospital robe. Thanks. Ayon pa sa kanya, Anong nangyari sa Iran? ganda na pala patient Sana gown sa susunod Makati na Med. tawag na yan. Kasi ang alam ko sa patient gown, sa likod ang closure. Baka nag-iba na, at sa harap na closure ng patient gown sa Makati. Hindi, ito ha. Asan yan? Wait lang, nawala tayo. Itong comment ni Pops TV, alam mo, may katotohanan to. Maaari nga talaga na etong si James Kumar, maraming alam to. Maraming nalalaman to si James Kumar. Kaya pilit talagang ginagawa ng paraan para hindi to makapagsalita. Ngayon, ang tanong dito, dahil si James Kumar talaga ang pinaka may malaking kung sa siya yung talagang siya yung pinaka-highlights dito bukod kay Morales, si James Kumar talaga. So sana naman yung tanungan, eto ulitin ko sana naman Senator Jinggoy, yung tanungan nyo na, kapag umatenda po si James Kumar, sana naman yung tanungan, yung style nyo na ginagawa nyo kay Morales is gawin nyo rin kay James Kumar. Kasi malay nyo nga, totoo yung nasa CCTV video na yan. So, ibig sabihin, mapapawalang bisa lang yung mamamatay tao kung sakaling totoo man. No? Kaya dapat ang strategy dyan, kung ano yung strategy nyo, Sent Jinggoy, kung anong ginagawa nyo, katulad yung ginagawa nyong paninindak kay Morales, is gawin nyo kay James Kumar. Para siya, talagang mailabas niya kung sino. Kasi ganito, unang-una, kung halimbawa itong si James Kumar ay talagang napatunayan na nagsisinungaling at mapatotohanan yung CCTV video na yon, na ipapapatay si Morales pag dumalo sa Senate hearing, una-una, kaso na yon. Pangalawa, papaaminin to si James Kumar. O, sino ba nag-utos sa'yo, James Kumar, na para patahimikin mo si Morales dahil sa PDEA leak na yan? So, diba? So ngayon, talagang mga rito, malay natin, biglang matakot to si James Kumar. Mailahad niya lahat yan. Pero sa mga sindikato, parang ewan ko lang kung sindikato man to si James Kumar. No, kung sindikato man to si James Kumar, hindi ugali ng mga sindikato yan yung magchucho, yung ilaglag yung mga boss nila. Si useless din Kapag chinucho nila yung mga boss nila, antemano, makalabas ka man, makalaya ka man, maabsuelto ka man, kahit nasa kulungan ka, ospital ka, gurgur ka. Gago! Hindi aamin si James Kumar, sigurado. Ayun na nga, mami, sinasabi ko. Ito pa. Magaling lang mga yan, Indian sa ganyan. Hindi naman lahat, pero dito sa abroad, karamihan, sip-sip, mga yan. Kaya nakakailang Indian na nakapasok ko, na nasapak ko dito. That muntik na akong makulong. Yan, ugali daw talaga ng mga Indiano, sabi ni Papa. Di yan magagawa nila, Jinggoy. Friend nila yan. Best friend kung baga. Kaya nga siguro medyo Tapos ito. Kasi maraming mga vlogger nagsasabi na nagpa-picture lang daw. Katulad nung kay Mayor Alice Go. Nagpa-picture lang daw. So close agad. So ganito rin sinasabi nila dito kay James Kumar. Nagpa-picture lang daw si BBM. Nakapagpa-picture lang daw to si Kumar. Kay BBM, kay First Lady Lisa Marcos, kay Jinggoy, at kay Chis Escudero, at kay Robin, kay Bong Revilla. Close na daw agad yun. Hindi ba daw pwede na nagpa-picture lang? Una-una kasi, kung about sa nagpa-picture lang, una-una, dun pa lang kay Gadon at kay Chis Escudero, 2 beses. Tapos sa inuman pa.
alam nyo, mahirap magpa-picture sa mga politics. Naranasan ko yan. Depende na lang kung mala Robin Padilla, Senator Bato kayo. Bongo. Yan, talagang hihintuan pa kayo niyan para magpa-picture. Para mahayaan niya kayo magpa-picture. Eh, etong mga to, hindi mo maanuhan yan. Masisyalan yan. Eh, syempre, iwas din sila sa chismis. Kaya nga ngayon, tignan mo, pansinin nyo, bakit nagpuputak si Gadon? Bakit pinapatigil ni Gadon ng PIDEA leak sa Senate hearing? Anong dahilan ni Gadon, haber? Dahilan ni Gadon kasi baka may alam din si Kumar about kay Gadon. Kasi magkakasama sila doon sa picture eh. Baka lang naman. Kaya tingnan nyo, putak ng putak si Gadon. Si Larry Gadon, putak ng putak, pinapahinto yung Senate hearing, pinapahinto yung PIDEA leak. Huwag na daw pag-usapan yun, sayang pera ng bayan daw. Puta na, yung 500 billion ni Tamba, hindi ka nang hinayang. Magkano ba ginastos niya sa Senate hearing na yan? Billion na ba yan? Gago! Katarantaduhan mo talaga, Gadon eh. Utak bulalo, kaya ka na di-disbar eh. CATIMED, especially for stroke. Si Sas, Goronda, Rogando, Sasot. Ngayon na pala ang patient gown sa Makati Med. Kasi ang alam ko, patient gown sa likod ang, oo nga pala no, tama no. Dapat pala nandito yung nun. Eh, malay mo, tinakbo sa hotel. Eh, mas malakas daw aircon sa hotel niya kaysa sa hospital. Tsaka sa hotel, magkano lang daw doon na halimbawa pa 10,000 hanggang kinabukasan na yun, sa hospital, abuting ng 50,000, private pa yun di ba? Kaya ganoon. Kaya mas pinili niya sa hotel. Ito naman si Ma'am Sas, mismo. Marcos Bangag, shoutout. Halata naman na malakas yang si Kumar sa kanila at halata iniiwas nila ang Indiano na. Totoo yan, iniiwas talaga nila. Pero malalaman natin to kay Senator Bato. Sana, Senator Bato, questionin mo tong si Kumar. Kasi, kaya nga sabi ko kanina, Senator Bato, dapat manood ka rin ng mga, yung mga post katulad yan. Una-una dito, Senator Bato, sinungaling na agad siya kasi wala naman siya sa ospital. Nasa hotel siya. Oo, yung kanyang suot, pang hotel po yan. Grabe no? Grabe na ito lang kung sakali man na mapatunayan na nagsisinungaling to si Kumar, nakakatakot na no? Biruin mo kaya mong palabasin na na-stroke ka sa medical, sa ospital o record ng ospital, basta daanin lang sa pera. Kung sakali man po na mapatunayan na nagsisinungaling itong si Kumar. Biruin mo, di ba may hanapan ng medical yan certificate na kung totoo bang na-stroke ka. Biruin mo yun, nakakatakot na talaga sa bansa natin, no? Tsaka nakakatakot na maging mayaman ka kasi yung imposible, nagagawa mong posible. Gago! Ang lupit. Stroke patients. Anong stroke po ba ito at hindi naapektuhan ang speech pattern? Very fluent pa rin magsalita. Ganun na pala ngayon sa pag naka-confine sa Makati Med. Hindi, baka Sas, ito naman si Sas Baka may kapangyarihan yung sibuyas nila doon, kaya nung na-stroke siya, fluent pa rin siya magsalita. Baka yung sibuyas kasi nila doon, Sas, ito naman si Sas, masyado ka naman, baka sa sibuyas yon kaya ganun siya magsalita. Oo, na mabilis ma-recover. Ang galing, no? Sino kayang doktor nito? Pag ito pala doktor, guys, yung kay Kumar, magandang doktor to ng Pilipinas. Magaling magpagaling, mabilis magpagaling ng mga na-stroke. Patient gown na sa harap ang closure at hindi sa likod. At sa ilalim ng patient gown ay pwede kang may damit. Panuuri ng full video sa pangyayari sa Senate hearing para sa iba pang detalye na magsisimula naman. Ito pakinggan nyo Tingnan yung sasabihin niya rito. Dito dati
Tandaan nyo to, kailangan yung tandaan yan kasi baka pagdating ng hearing makalimutan na naman yan. I just would like to inform the body, especially my colleagues, about the status of James Kumar. How I wish he is here, but wala siya dito. So Maybe, Mr. Chair, we can hear from the lawyer of Mr. Kumar. Bigla agad sinundot ni Jinggoy, no? About his absence. She's not invited as a resource person, but her role. Yun pa no, bigla sila, dito pa pala sila sumablay. Kasi nung gustong magsalita yung attorney ni Picoy, hindi pinagsalita ni Senator Bato kasi is not resource person. So bakit pinagsalita tong attorney ni Kumar? Nga no, paisip ako doon bigla. Here is has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then can we administer? Administer the oath? Yeah. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair. Pero pwede naman yun na attorney yung umarap. Kasi nakikita ko rin sa ibang Senate hearing na attorney yung. Depende na lang kung papayagan ng chairperson. What happened to your client? Senator, last Friday, we were going to the Parañaque Prosecutor's Office. Last Friday. O yan, tandaan natin, last Friday. To file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have the report now from the... So ngayon, Makati Medical. Sa Makati Medical daw. Doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they... Yan stroke hindi mild stroke. Stroke. So ibig sabihin, na-stroke nga. When they checked him, meron pong bara. I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis. Wait lang kung 55%? May stroke ba na hindi na apektuhan yung pananalita mo? May ganun bang stroke? Sorry, hindi naman ako doktor Ito, medical abstract po ang hingiin ni Senator Bato kasi ang med certificate na babayaran na lang sa medical abstract andun na nakalaglag ang report kung ano ang ginawa ng patient. Ayun, maganda nga rin. Wala. Posible talaga, no? Mapapaisip ka talaga rito kay Kumar. So may tubig din sa baga. So if may tubig naman ngayon sa baga. From the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same. They will have the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of the... Masama nito, no? Mabalitaan natin bukas sa Makalawa. Huwag naman sanang mangyari, no? Di natin pinapanalangin. Pero conclusion lang naman to. Biglang, alam mo na, biglang matigok si Kumar. Tapos ang sisihin si Jonathan Morales hanggang sa mapakulong na nila si Jonathan, no? Pero wag naman din sana mangyari. Sige, pwede mangyari yun. Halimbawa, notice sila. Ano yun na si James Kumar? Masyado nang baka mamaya makapagsalita pa ng kung ano yan dun. Yariin nyo na yan. Ganun na. Gawin nyo na. Tapos pinalabas, inatake ng namatay dahil sa stroke, sakit ng puso, kasi dahil dyan sa Pedialyx na yan. So masisisi dyan si Morales. Naku po. Ano daw? Oo, mayroon pag mild stroke lang. Stroke daw
Ililigpit na yan, Brad. Ayun na nga yung Joe Marbira, yan ang iniisip ko dyan eh. Kapag pinaligpit si James Kumar, ang masisisi dyan si Morales. Kasi dito sa video na to, sinabi niya na kaya siya na-stroke kasi nababanggit daw dyan sa Senate hearing yung kanyang pangalan. Diba? Kung 50% yan, half body paralyzed. O yun na nga. O totoo yun. Psst, labas! Baka next day, ibang bansa na kailangan magpagamot si Kumar. Yun lang, masama dun. Pag nasa ibang bansa na, no? Ano to? Kakatawa si Escudero at Jinggoy. At Junggoy, nakapokus lang sila kay Morales. Wala silang pakialam kay Picoy, kay Kumar at kay Ochoa. Mga bulag dahil sa tapal. Ay nako, ayaw basahin yan. Papa! Oo, mayari tayo dyan. Wala tayong magagawa eh. Hindi tayo pwede Pag sure si Sir Bato may nangyari mga guilty yan, dapat mga natudas na yan si Kumar. Hindi, baka nga mamaya tudasin to eh. Tapos ibintang kay Morales. This medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Ro Lapitan, he is also my cardiologist before and he's a very good cardiologist. Saka ito, wait lang. May napansin ako dito. Wait lang Wait lang guys May napansin ako bigla. Okay. Bakit na kay Jinggoy Estrada yung certificate agad? Wait lang Lahingan natin. Okay. Wala siya dito, so... Bakit nandun agad yung certificate? From the lawyer of Mr. Kumar? Okay. About his absence? She's not invited as a resource person, but her role here has to be limited for giving legal advice to James Kumar. But if you want to ask her, then can we administer? Administer the oath? Yeah. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you very much, ma'am. Please take your seat. Attorney, if I may, Mr. Chair. Ayun dapat dito manggagaling yun sinag-meet doon. Tama ba yun? Tama ba yun, guys? Dapat doon manggagaling yun sa attorney tapos ibibigay niya doon sa naka-white. Tapos ibibigay kay Jinggoy. Bakit parang nakairing kay Jinggoy na dumi? Rekta yung papel. Wow! Hindi ko lang alam kung yan ang rules dyan sa Senate Doon agad doon agad pinasa nasa likod ng galing dito. Dito nang galing yung papel dapat dito manggagaling yan, papasa niya doon, mapunta doon, tapos dadaling kay Jinggoy. Kasi nga hawak nila yung katibayan nila na, 'di ba? Tama ba ako? Chair, what yan, ay nabot happened to your client? Okay. Yan, kinuha niya. What your client? Samantalang binigay naman na nito. Senator, last Friday we were going to siguro baka ganun talaga rules nila dyan. To file a case. Baka kapag mag-hearing ka, isasubmit mo muna dun yung mga hinahana or katibayan na dala-dala mo na may ganun nga. Malay natin, baka ganun naman. Against the people who use his name. However, on our way there, he started Okay, may katanungan dito. Jay, bakit magiging kasalanan ni Morales si Picoy ang gumamit? Banggit sa tel. O nga pala, mali. Hindi, wait lang. Wait lang Jay, bakit magiging kasalanan ni Morales? Si Picoy ang gumamit, banggit lang tel. Nag-uusap si Enriquez. Natural sasabihin sa Senate ni Morales dahil banta yun sa buhay niya. O ngayon, eto nga ang tanong dyan Sa tingin niyo makukulong si Picoy? Tingnan nyo nga ngayon, lakas-lakas na loob ni Picoy. Cool na cool. Cool na cool nga si Picoy Malamang si Morales ang ididiin nila dyan. Ano ba naman kayo? Akala ko ba kay Morales kayo? Ba't parang Hindi ko naman sinasabi na makukulong. Ang pag-iinitan nila dyan ay si Jonathan. Siya talaga ang sisisihin dyan ng mga
Yun ang lalabas talaga dyan kung sakali. Si Picoy, malabong makulong yan. Makukulong man niya, makakalaya agad yan. Uy, nawala yung sound trip. Nawala yung sounds natin. Napansin ko lang na parang nakasandal sa pader si Picoy. Oo nga kasi, di ba, nung unang ang hearing ang kabado siya, tapos ngayon ang tapang-tapang na. So tutuloy pa ba natin to? Ayoko na ituloy to. Yan yun.